Minsan sa buhay may mga taong tila isinilang na para dumaan sa matitinding pagsubok bago marating ang tagumpay. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Marcelito Pomoy. Sa tuwing maririnig ng mga tao ang kanyang kakaibang boses na kayang umawit bilang lalaki at babae sa iisang kanta, agad siyang nakikilala. Ngunit higit pa sa kanyang talento, ang tunay na dahilan kung bakit minahal siya ng publiko ay ang kanyang inspirasyonal na kwento ng buhay. Ngayon, maraming Pilipino ang nagtatanong, gaano na nga ba kayaman si Marcelito Pomoy? Magkano na ang kanyang kinikita? Ano na ang estado ng kanyang buhay matapos ang kanyang mga tagumpay sa telebisyon at sa iba't ibang entablado sa buong mundo? Bago natin pag-usapan ang kanyang tinatayang yaman, balikan muna natin ang mahaba at emosyonal na paglalakbay na kanyang dinaanan. Pero bago natin simulan ang kanyang kwento, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito sa amin. Maraming salamat po. Lumaki si Marcelito sa matinding kahirapan. Bata pa lamang siya ay naharap na siya sa napakalaking pagsubok. Nakulong ang kanyang ina habang siya ay bata pa, dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang kanilang pamilya. Dahil dito, napilitan siyang mamuhay ng malayo sa kanyang mga magulang. Maraming pagkakataon noon na wala siyang sapat na pagkain. Naranasan niyang matulog ng gutom at mamuhay na halos walang kasiguraduhan kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Habang ang ibang bata ay naglalaro at masayang nag-aaral, si Marcelito ay nakikipaglaban sa realidad ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kailanman nawala sa kanya, ang kanyang pagmamahal sa musika. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Wala siyang mamahaling vocal coach. Wala rin siyang malaking recording studio. Ang mayroon lamang siya ay pangarap at kakaibang talento. Habang lumalaki, napansin ng mga tao sa kanyang paligid na may espesyal siyang kakayahan. Kaya niyang awitin ang mga kanta gamit ang boses ng lalaki. Bakit di magawang limutin ka? At pagkatapos ay biglang lilipat sa boses na parang isang babae. Bakit di ka malis sa isip ko? Ang kakayahang ito ay napakabihira, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Sa mahabang panahon, simpleng tao lamang si Marcelito na nangangarap na balang araw ay marinig ng mas maraming tao ang kanyang tinig. Dumating ang pinakamalaking pagkakataon ng kanyang buhay nang sumali siya sa reality talent competition na Pilipinas Got Talent. Sa unang paglabas niya sa entablado, hindi pa alam ng mga hurado kung ano ang aasahan. Ngunit nang magsimula siyang umawit, agad na nagulat ang lahat. Parang mahika ang kanyang pagtatanghal. Mula sa malalim na boses ng lalaki ay bigla siyang lilipat sa mataas at malinis na boses ng babae. Ang mga manonood ay napamangha. Ang mga hurado ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Linggo pagkatapos ng linggo, patuloy niyang pinatunayan na hindi aksidente ang kanyang talento. Unti-unti siyang naging paborito ng publiko hanggang sa tuluyan niyang makamit ang tagumpay at tanghaling grand winner ng Pilipinas Got Talent. Ang pagkapanalo niyang iyon ang naging simula ng kanyang pagbabago ng buhay. Mula sa pagiging ordinaryong mamamayan, nagsimula siyang makatanggap ng iba't ibang oportunidad. Dumami ang kanyang guesting sa telebisyon. Dumami rin ang kanyang mga concert at provincial shows. Kasabay nito ang pagtaas ng kanyang kita. Kung dati ay hirap siyang makahanap ng pagkakakitaan, ngayon ay nagsimula na siyang kumita mula sa kanyang talento. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalo pang lumawak ang kanyang kasikatan. Hindi lamang sa Pilipinas siya nakilala, kundi maging sa iba't ibang bansa. Isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang karera ay nang mabigyan siya ng pagkakataong magpakitang gilas sa international stage. Nang lumabas ang kanyang mga performances sa internet, mabilis itong kumalat. Maraming banyaga ang humanga sa kanyang kakayahan. Milyon-milyong views ang kanyang natanggap sa iba't ibang social media platforms. Dahil dito, mas dumami ang mga imbitasyon para sa international performances. Nagkaroon siya ng pagkakataong magtanghal sa iba't ibang bansa para sa mga Pilipino at foreign audiences. Ang bawat pagtatanghal ay hindi lamang dagdag kasikatan kundi dagdag kita rin. Isa sa mga pinakamalaking exposure na natanggap niya ay nang lumahok siya sa America's Got Talent, The Champions. Bagamat hindi siya ang naging kampyon sa kompetisyong iyon, malaking bagay pa rin ang kanyang naging paglahok. Mas marami pang tao sa iba't ibang panig ng mundo ang nakakita sa kanyang talento. Maraming international viewers ang humanga sa kanyang kakaibang estilo ng pagkanta. Sa katunayan, marami ang nagsabing isa siya sa mga pinakanatatanging singers na lumabas sa Got Talent franchise.
Dahil sa exposure na ito, lalo pang tumaas ang kanyang market value bilang performer. Ngayon, pagdating sa usapin ng kayamanan, walang opisyal na dokumentong nagsasaad ng eksaktong halaga ng kanyang net worth. Gayunpaman, base sa kanyang matagal na karera, mga concert appearances, television guestings, endorsements, social media earnings, at international performances, tinatayang nasa milyon-milyong piso na ang halaga ng kanyang naipundar. Sa loob ng mahigit isang dekada sa industriya, hindi na maikakaila na malayo na ang kanyang narating kumpara sa dati niyang kalagayan. Bukod sa kanyang kinikita sa pagkanta, may mga kita rin siyang nagmumula sa kanyang social media presence. Ang kanyang mga videos ay patuloy na pinapanood ng milyon-milyong tao. Habang tumataas ang views, tumataas din ang posibilidad ng karagdagang kita mula sa digital platforms. Marami rin siyang naging corporate events at private performances na karaniwang may mas mataas na talent fees kumpara sa regular na shows. Kapag ang isang artist ay may matatag na pangalan at internasyonal na pagkilala, natural lamang na mas mataas ang kanyang professional fees. Isa pa sa mga palatandaan ng kanyang pagunlad ay ang pagkakaroon niya ng mas komportableng pamumuhay. Kung dati ay hirap siyang mabili ang kanyang mga pangunahing pangangailangan, ngayon ay nagagawa na niyang suportahan ang kanyang pamilya at mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang sukatan ng tunay na kayamanan. Hindi lamang pera ang sukatan ng tagumpay. Para kay Marcelito, ang pinakamalaking tagumpay ay ang kakayahan niyang baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Maraming beses na niyang ikinuwento kung paano niya pinangarap na maiyahon sa kahirapan ang kanyang mga mahal sa buhay. At sa paglipas ng panahon, isa-isa niyang natupad ang mga pangarap na iyon. Sa bawat palakpak na kanyang natatanggap sa entablado, may kaakibat itong alaala ng kanyang mahirap na nakaraan. Sa bawat standing ovation, may kasamang paalala kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay. Kung tutuusin, maaaring hindi siya kabilang sa pinakamayayamang artista sa bansa. Ngunit kung ihahambing ang kanyang kasalukuyang buhay sa kanyang pinagdaanan noong bata pa siya, masasabi nating napakalaki ng kanyang naging pagbabago. Mula sa batang nakaranas ng gutom at kawalan ng direksyon, naging isang respetadong mang-aawit siya na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang kwento ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang tagumpay. Hindi rin hadlang ang kakulangan ng oportunidad kung may sapat na determinasyon at tiyaga. Sa panahon ngayon kung saan maraming tao ang mabilis mawala ng pag-asa, ang buhay ni Marcelito Pomoy ay nagsisilbing inspirasyon na patuloy na mangarap. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi nasusukat sa laman ng bank account. Nasusukat ito sa dami ng buhay na iyong nabigyang inspirasyon. Nasusukat ito sa dami ng pagsubok na iyong nalampasan. At nasusukat ito sa kakayahan mong bumangon sa bawat pagkakataong ikaw ay nadapa. Ngayon, masasabi nating si Marcelito Pomoy ay isa ng matagumpay na mga awit na may matatag na pangalan sa industriya. Ang kanyang yaman ay maaaring nasa milyon-milyong piso, ngunit higit pa roon ang kanyang tunay na kayamanan. Ang kanyang tunay na kayamanan ay ang respeto ng publiko, ang pagmamahal ng kanyang mga tagahanga, ang mga pangarap na kanyang natupad, at ang katotohanang mula sa isang batang minsang nawala ng pag-asa, naging simbolo siya ng pag-asa para sa napakaraming Pilipino. Sa bawat kantang kanyang inaawit, hindi lamang boses ang kanyang ipinaparinig. Isa itong paalala na ang tagumpay ay hindi nakabase sa kung saan ka nagsimula, kundi sa kung gaano ka katatag na lumaban hanggang marating mo ang iyong mga pangarap. Kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, sana ay may natutunan kayo. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento. Maraming salamat sa panonood.